Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romy. Isa akong magsasaka dito sa isang maliit na baryo sa hilagang bahagi ng Luzon. Tahimik ang buhay namin dito. Palayan, maisan, mga bundok at ilog na tanging kalikasan lang ang kasama mo. Pero sa likod ng katahimikan, may mga kwentong hindi basta-basta isinusumbong. Dahil baka pagtawanan ka o sabihing gawa-gawa mo lang. Gusto ko pong ibahagi ang nangyari sa akin 3 taon na ang nakalipas. Isang karanasang hanggang ngayon ay bumabalik sa panaginip ko. Ang kwento ko ay tungkol sa isang kuweba na matagal lang ipinagbabawal puntahan dito sa amin. Ang tinatawag naming kuweba ng Luntian. Dark Hours with Chris. Bago natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Suportahan niyo rin ang ating channel para mas marami pa tayong maibahaging kwento. Maraming salamat po. Noong bata pa ako, laging ikinukwento ng matatanda na huwag kaming magtangkang lumapit sa kuwebang yon. Maraming dahilan. May mga nawala raw na hindi na bumalik. May mga taong nagbalik pero baliw na. At mayroon ding mga hayop na bigla na lang namamatay matapos makalapit doon. Ang sabi ng mga nakakatanda, may bantay daw ang kuweba. Mga nilalang na hindi natin kauri. Hindi ko noon pinapansin yon. Para sa akin, katang-isip lang ng matatanda para takutin ng mga bata. Pero iba na pala kapag ikaw mismo ang nakaranas. Nagsimula ang lahat isang hapon ng Agosto. Galing ako noon sa bukid. Pawis na pawis at pagod. Habang pauwi ako, nadaanan ko sina Nardo at Isko. Mga kabarkada ko simula pagkabata. Nakaupo sila sa may ilalim ng malaking puno ng mangga. May hawak na alak at pulutan. "Romy! Halika muna rito. May balita kami." Sigaw ni Nardo. Nilapitan ko sila. "Ano na naman yan? Hapon na oh. Baka pagalitan tayo ni Kapitan kapag nag-iingay pa tayo rito." Nagkatawanan silang dalawa. "Hindi alak ang balita, tol. May nakita akong daan papasok sa kuweba ng Luntian." Sabat ni Isko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko sa narinig. "Huwag nga kayo. Bawal doon. Baka mapahamak tayo." Pero nakita ko sa mga mata nila ang kakaibang kislap. Hindi takot, kundi pananabik. Kung totoo ngang may bantay o may kayamanan doon, paano kung tayo ang makadiskubre? Hindi ba't matagal ng chismis na may mga gintong iniwan ang mga hapon sa mga kuweba? Sabi ni Nardo. Nakibit balikat ako. Gusto ko na sanang umuwi, pero sa likod ng isip ko, may kumikiliti. Matagal na rin akong nagtataka kung ano nga ba ang nasa loob ng kuwebang yun. Lalo na at kabisado ko ang lugar, pero walang sinumang nangahas tumuloy. At doon nagsimula ang lahat. Napagkasunduan naming tatlo na puntahan ang kuweba kinabukasan bago pa man lumalim ang gabi. Dumating ang araw ng aming paglalakbay. Bitbit namin ang mga flashlight, ilang lubid at tig-isang kutsilyo kung sakaling may ahas o mabangis na hayop. Habang naglalakad kami papunta sa bundok, napapansin ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga ibon ng karaniwang naririnig ko tuwing umaga biglang nawala. Kahit hangin, parang mabigat. "Tol, parang ang bigat ng hangin ah." Bulong ko. "Tigilan mo nga yang takutin kami." Sagot ni Isko, pero halata sa mukha niyang may kaba rin siya. Pagdating namin sa bungad ng kuweba, napanganga ako. Ang pasukan ay kalahating nakatago ng mga gumagapang na baging at damo. Malaki ang bukana, pero madilim na parang itim na butas na handang lumamo ng kahit sino.
Ito na pala yun. Mahinang sabi ni Nardo. Tila may malamig na hangin na lumabas mula sa loob ng kuweba kahit mainit ang panahon. At nang humakbang si Isko papasok, parang may bumulong sa tenga ko. Wag! Napalingon ako agad pero wala namang ibang tao. Tol! Tanong ni Nardo. Wala. Akala ko may narinig lang ako. Sagot ko pero sa totoo lang, nanginginig ang tuhod ko. Pumasok kami sa loob. Sa simula, normal lang. Bato, mga paniki sa kesame, at malamig na simoy. Pero habang lumalalim, parang nag-iiba ang paligid. Ang mga batong dapat ay kulay abo, nagmumukhang berde sa liwanag ng flashlight. Ang sahig ay basa kahit walang tubig na tumutulo. Parang mali itong ginagawa natin. Bulong ko. Hindi pa nga tayo nakakarating sa dulo eh. Sabat ni Isko habang inuuna ang sarili sa daan. Naglakad pa kami ng ilang minuto hanggang makarating kami sa isang maluwang na bahagi ng kuweba. Para siyang maliit na bulwagan. Sa gitna, may nakatayong mga bato na parang mga altar. At doon ko nakita, may mga ukit sa pader. Hindi ko maintindihan kung anong wika. Pero ang mga simbolo ay parang mga mata na nakatitig sa amin. Grabe, para tayong nakapasok sa ibang mundo ah. Sambit ni Nardo. Bigla na lang narinig namin ang malakas na kalabog mula sa kailaliman ng kuweba. Parang may mabigat na bagay na gumalaw. Mga tol, ano yun? Tanong ko, halos pabulong. Bago pa kami nakapagsalita, napundi ang flashlight ni Isko. Nabalot kami ng dilim. At sa katahimikan, may narinig kaming mababang tinig na bumubulong mula sa lahat ng direksyon. Umalis kayo! Nang mabalot kami ng dilim, halos sabay-sabay kaming napatigil. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. At pakiramdam ko'y may malamig na mga mata na nakatitig mula sa bawat sulok ng kuweba. Putik! Nawala ng ilaw! Reklamo ni Isko habang pinipindot-pindot ang flashlight niya. Agad kong binuksan ang akin at sa bahagyang liwanag ay nakita kong nandilisik ang mga mata ni Nardo. Hindi sa galit, kundi sa takot. Tol, narinig niyo ba yun? May nagsalita! Bulong niya. Huminga ako ng malalim. Oo. Sinabi niyang, umalis na kayo. Nagkatinginan kami. Dapat siguro ay umalis na nga, pero parang may humahatak sa amin na magpatuloy. Bago pa man namin mapagdesisyonan, biglang may kumalabog muli. Mas malakas kaysa kanina. Umuga ang lupa at nalaglag ang ilang maliliit na bato mula sa kesame. Lindol ba to? Tanong ni Isko. Pero hindi normal na lindol yon. Ang nararamdaman ko'y parang may gumagapang na dambuhalang nilalang sa kailaliman. Mga tol, alis na tayo! Sabi ko, pero hindi ako sinunod ni Nardo. Sandali lang! Tingnan niyo to! Lumapit siya sa isa sa mga altar na bato sa gitna. Sa ibabaw nito, may nakalagay na tila maliit na kahong bakal, kalawangin at puno ng alikabok. Yan siguro ang dahilan kung bakit sinasabing may kayamanan dito, sabi niya. Ano ka ba? Huwag mong gagalawin. Pero huli na, inangat ni Nardo ang kahon at sa sandaling yon, may malamig na hangin na dumaloy mula sa kailaliman ng kuweba. At sabay-sabay kami nakarinig ng sigaw. Isang malakas na alulong, parang boses ng libu-libong kaluluwa na dumadagundong sa loob. Takbo! Sigaw ni Isko. Tumakbo kami pabalik sa daan. Dala-dala ni Nardo ang kahon. Ngunit habang nagmamadali, ramdam naming may sumusunod. Ang mga yabag ay mabigat at bawat tunog nito'y parang kumakalampag sa buong kuweba. Nang silipin ko saglit ang likod, muntik na akong matumba. Sa likod namin ay isang anino, higit doble sa laki ng tao. Gumagapang na parang usok. Ngunit may mga mata na nagliliwanag na pula.
Diyos ko! Bulong ko. Hindi na kami lumingon pa. Tumakbo kami hanggang sa makita ang liwanag ng bungad. Pero bago kami tuluyang makalabas, biglang tumigil si Nardo. Ay putik! Nahulog yung kahon! Sigaw niya. Hayaan mo na yan! Umalis na tayo! Sigaw ko pabalik. Pero bumalik siya. Kinuha ang kahon. At sa mismong sandaling yun, sumigaw si Isko. Romy! Nasa likod niya! Paglingon ko, tumigil ang oras. Mula sa dilim, may humablot kay Nardo. Isang braso na gawa sa usok at anino. Mahaba at matulis ang mga daliri. Nahila siya papasok mulit sa loob ng kuweba. Ah! Tulungan niyo ko! Sigaw ni Nardo. Kumakapit sa mga bato, pero mabilis siyang nilamon ng kadiliman. Romy! Takbo na! Hila sa akin ni Isko. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong tulungan si Nardo, pero ramdam kong wala kaming laban. Napatakbo na lang ako at sabay naming narating ang bungad ng kuweba. Paglabas namin, halos mawalan ako ng malay sa sobrang hingal. Si Nardo! Naiwan siya! Bulong kong nanginginig. Tahimik si Isko, nakatitig sa pasukan ng kuweba. Doon namin narinig muli ang sigaw ni Nardo. Pero hindi na yun boses ng tao. Parang pinipilas ng kanyang kaluluwa at unti-unting naging alulong ng isang halimaw. Hindi na namin nagawa pang bumalik. Tumakbo kami pa uwi sa baryo, sugatan at duguan ng mga braso at tuhod. Nang makita kami ng ilang kabarangay, agad kaming dinala kay kapitan. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya. Humagulgol si Isko. Si Nardo, kinuha ng nasa loob ng kuweba. Napatingin sa amin ang mga matatanda at isa sa kanila, si Lolo Berto, ang lumapit sa amin. Sabi ko na sa inyo, huwag nyo nang gagalawin ng kuweba. Lolo, ano ba talagang nandun? Ano yung nakita namin? Nanginginig kong tanong. Tumitig siya sa akin ng matagal bago sumagot. Hindi ko alam ang pangalan, pero matagal ang sinabi ng mga ninuno natin na ang kuwebang yun ay hindi para sa tao. May bantay doon. Mga nilalang na matagal nang ginapos sa dilim at kapag ginalaw ang selyo, makakalaya sila. Selyo? Tanong ko. Yung kahon na kinuha ng kaibigan mo, iyon ang nagsisilbing harang. At ngayong nabuksan yun, baka hindi lang siya ang mawala. Huminga ng malalim si Lolo Berto. Kinabukasan, bumuo si kapitan ng grupo ng mga kalalakihan para balikan si Nardo. Ako at si Isko ay hindi na pinasama, pero pinilit kong sumama kahit ayaw nila. Pagdating namin sa bungad ng kuweba, kakaibang tanawin ang sumalubong. Ang mga baging na nakaharang sa pasukan ay natuyo at naging itim. Ang lupa sa paligid ay may mga bakas ng sunog, kahit walang apoy na naganap. Magdasal tayo, sabi ni kapitan. Isa-isa silang pumasok. Dala ang mga itak, sibat at lampara. Naiwan ako sa labas, nanginginig. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko na ang mga sigaw mula sa loob. Kapitan! Dito! Sunod-sunod ang sigawan. May humahampas, may tila hinihila, at pagkatapos, katahimikan. Lumabas si kapitan, duguan ang braso at nanginginig. Hindi na natin kayang labanan. Hindi na si Nardo ang nandoon. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang boses ni Nardo. Sumisigaw ng pangalan ko. Pero kasabay ng sigaw ay ang halakhak ng isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. At simula noon, nagsimula na ring magbago ang baryo. May mga hayop na bigla na lang nawawala, mga palay na natutuyo, at mga taong nagigising na may pasa at sugat na parang kinagat ng hayop. Alam kong lahat ito'y nagsimula nang buksan ni Nardo ang kahon. At alam kong darating ang araw
Ako naman ang kukunin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkawala ni Nardo. Sa baryo namin parang may mabigat na ulap na nakabalot sa lahat. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng gabi. Ang mga matatanda ay laging nag-aalay ng kandila at dasal. Pero kahit ganoon, hindi matigil ang mga kakaibang nangyayari. Isang gabi, nagising ako sa sigaw ng aking ina. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita kong nakaturo siya sa bintana. Nang silipin ko, muntik nang tumigil ang puso ko. Si Nardo. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Nakangiti, pero ang mga mata niya ay puro puti. Ang balat niya ay kupas na parang nababad sa tubig. At ang mga kamay niya ay mahahaba na. May mga kuko na matutulis. Rumi, hindi na yan ang kaibigan mo. Mahinang sambit ni inay. Lumapit ako sa bintana. Nardo, ikaw ba yan? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, ngumisi siya at itinaas ang kahong bakal na kinuha niya sa kuweba. May mga kalawang na yun, pero ngayon ay nagliliwanag ang kulay pula. At bago siya tuluyang naglaho sa dilim, may narinig akong tinig sa loob ng utak ko. Ikaw ang susunod. Kinabukasan, sinabi ko kay Kapitan ang nangyari. Halata sa mukha niya ang takot. Hindi na natin kaya to. Kung hindi natin maisasara ang selyo, lahat tayo mamamatay, sabi ni Kapitan. Nagdesisyon siyang magpatawag ng isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan. Siya raw ang may kaalaman tungkol sa mga sinaunang ritual na kayang magbalik ng selyo sa kuweba. Nang dumating si Aling Sabel, agad siyang dinala sa harap ng kuweba. Payat na matanda siya, may dalang tambol at mga dahon ng ritual. Agad niyang ininspeksyon ng paligid at nang masilip niya ang loob, napaatras siya. Hindi lamang isang nilalang nakawala rito. Isa itong pintuan at habang bukas ito, lalabas ang mga nilalang na ginapos ng ating mga ninuno, sabi niya. Aling Sabel, ibig bang sabihin hindi lang si Nardo ang problema natin? Nanginginig kong tanong. Tumango siya. Ang kaibigan mong yun, ginawang sisidlan. Hindi na siya ang kilala mo. Isa na siyang alipin ng mga nilalang. Gabi ng ritual, nagsindi si Aling Sabel ng apoy sa paligid ng bungad ng kuweba. Bumuo ng bilog gamit ang asin at abo. Kami pinapwesto sa paligid. May hawak na mga kandila. Habang tumutunog ang tambol, nagsimula siyang umawit sa wikang hindi ko maintindihan. Parang pinalilibutan kami ng malamig na hangin. At ramdam ko ang pag-ikot ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Bigla na lang may sumigaw mula sa loob ng kuweba. Rumi! Boses ni Nardo yun. Ngunit kasabay ng sigaw ay halakhak ng iba pang tinig. Lalaki, babae, bata, matanda. Parang libo-libong kaluluwa ang nakulong at ngayon sabay-sabay na nagsasalita. Nagpatuloy si Aling Sabel, ngunit sa ikatlong ulit ng kanyang awit, biglang pumugto ang apoy. Napatigil siya at lahat kami nabalot ng dilim. Aling Sabel, anong nangyayari? Sigaw ni Kapitan. Pinipigilan nila ako. Sagot niyang nanginginig. Mula sa loob ng kuweba, lumabas ang isang anino. Mataas, mahabang braso at walang mukha. Pero nakatitig ito sa akin. Bakit ako? Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Lumapit ito. Ngunit bago pa ito makalabas ng bilog, isinampal ni Aling Sabel ang isang dahon sa apoy. Biglang sumiklab muli ang mga kandila at nagliyab ang apoy. Tinulak pabalik ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, narinig ko ang bulong nito sa utak ko. Hindi ka makakatakas, Rumi. Darating ang gabi ng paghukom. Matapos ang ritual, bagsak si Aling Sabel sa pagod. Hindi ko kayang isara ang pintuan na mag-isa. Kailangan ng dugo ng isa sa inyo. Isa sa nakapasok mismo sa loob, sabi niya. Napatingin siya sa akin at kay Isko.
Bakit kami? Tanong ni Iskong nanginginig. Kayo ang nakapasok. Kayo ang gumising sa mga nilalang. Kailangan ng dugo nyo para muling maisara ang lagusan. Napakagat labi ako. At kung ayaw namin? Kung hindi, tuluyang makakalaya ang mga nilalang at buong baryo malilipol. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang utak ko'y puno ng takot, pero kasabay nito'y may boses na palaging bumubulong. Romy, halika na. Sumama ka sa amin. Hindi ka namin sasaktan. Pagdilat ko, nasa loob na ako ng panaginip. Nasa kuweba ako. Madilim, malamig, at sa gitna, nandoon si Nardo. Nakaupo sa altar. Hawak pa rin ang kahong bakal. Tol! Tawag niya, nakangiti. Ba't ka natatakot? Hindi mo ba ako naaalala? Magkakampi tayo, di ba? Dito. Dito sa loob. Wala nang gutom. Wala nang hirap. Sumama ka na. Lumapit ako sa kanya, nanginginig. Nardo! Umalis ka na dyan. Hindi ikaw yan. Ngunit sa isang iglap, nag-iba ang anyo niya. Nagdilim ang balat, humaba ang bibig hanggang tenga, at ang matay naging dalawang pulang baga. Ano pang hinihintay mo, Romy? Isa ka na sa amin. Napatakbo ako. Ngunit kahit gaano ako tumakbo, paulit-ulit lang ang daan. Ang tunog ng halakhak ni Nardo ay umuukit sa tenga ko. At bago ako nagising, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa liig ko. Pagmulat ng mata ko, umaga na. Pero may nakabaong bakas ng kamay sa liig ko. Itim, parang paso. Lumapit si inay, halos himatayin. Anak, ano yan? Sino ang gumawa niyan? Hindi ko alam ang sasagot. Ang sigurado lang ako, hindi na ito panaginip. Unti-unti nang lumalabas ang mga nilalang mula sa kuweba. At ako ang gusto nilang kunin. At sa kailaliman ng loob ko, alam kong hindi pa itong huli. Mula nang magising akong may bakas ng malamig na kamay sa leeg, hindi na ako mapalagay. Kahit saan ako magpunta, ramdam kong may sumusunod sa akin. Sa palayan, sa ilog, pati sa mismong bahay namin, may mga matang nakatingin, mga bulong na umaalingaw-ngaw. Si Isko naman, hindi pa rin mapakali. Minsan, napapansin ko siyang tulala lang, nakatitig sa malayo, at kapag tinatawag ko, bigla na lang siyang napapasigaw na parang may nakikitang hindi ko nakikita. Romy! Sabi niya isang hapon habang magkasama kaming nakaupo sa tabing ilog. Hindi na tayo makakatakas. Kahit saan tayo pumunta, susundan nila tayo. Hindi, may paraan pa. Si Aling Sabel, sabi niya kailangan lang natin isarang lagusan. Sagot ko, pilit pinatatag ang boses. Umiling si Isko. Pero dugo ang kapalit. Isa sa atin ang kailangang magsakripisyo. Hindi ko siya matingnan sa mata. Totoo yun, isa sa amin ang mamamatay para maisara ang pintuan. Pero paano ko pipiliin kung sino? Kinabukasan, muling bumisita si Aling Sabel sa baryo. Bitbit niya ang ilang mga lumang aklat at dasal. Hindi na natin pwedeng patagalin pa. Habang bukas ang lagusan, mas dumadami ang mga nilalang na lumalabas. Baka sa susunod, hindi na lang hayop ang mawala, pati tao na, sabi niya. Lumapit si Kapitan. Anong kailangan? Tinuro niya kami ni Isko. Kayo, isa sa inyo ang dapat magsakripisyo. Ang dugo ninyo ang siyang pananda na magbabalik ng selyo sa kahon. Hindi ba't pwede namang pareho kaming magbigay ng dugo? Kahit kaunti lang, sapat na? Tanong ko. Umiling si Aling Sabel. Hindi. Isa lamang. At hindi lang dugo, kundi buhay. Ang pintuan ay babalik sa pagkakasara kapag may isa sa inyo ang mananatili roon bilang alay. Nanlamig ako.
Ibig mong sabihin, isa sa amin ang mamamatay? Tumingin siya sa akin ng matalim. Oo, isa sa inyo ang kailangan piliin ng kuweba. Gabi ng ikalawang ritual, muling bumuo ng grupo sina Kapitan. Ngayon, hindi na mga sibat at itak ang dala nila, kundi mga dasal at alay. Gabi ng ikalawang ritual, muling bumuo ng grupo sina Kapitan. Ngayon, hindi na mga sibat at itak ang dala nila, kundi mga dasal at alay. May mga manok na ihahandog, mga kandila at langis na pampalayas. Pagdating namin sa bungad ng kuweba, mas nakakatakot na ito kaysa dati. Ang mga batong nakapaligid ay may itim na mantsa, at ang hangin ay mabigat na parang may amoy na bulok na karne. Huwag kayong lalapit sa gitna, paalala ni Aling Sabel. Kapag nagsimula na, walang makakapigil. Pumasok kami ni Isko, bitbit ang mga lampara. Habang lumalalim kami, mas lalong lumalakas ang bulungan. Rumi, Isko, halika na, samahan niyo kami. At sa bawat hakbang namin, may mga aninong kumikilos sa gilid ng liwanag. Mga kamay na humahabol, mga mukha na walang mata, mga bibig na laging nakanganga. Pagdating namin sa bulwagan sa loob, nandoon pa rin ang mga altar. Ngunit ngayon, may nakaupo sa gitna, si Nardo. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulay abo. Ang katawan niya ay payat na payat, pero mahaba ang mga kamay. Sa bibig niya, kita ang mga ngipin na parang mga pangil ng aso. At sa dibdib niya, nakabaon ang kahong bakal, kumikislap ang pula. Rumi, Isko, salamat at bumalik kayo. Ngiti niya, ngunit hindi yun ngiti ng kaibigan. Anong ginawa nila sa'yo, Nardo? Sigaw ko. Tumawa siya. Hindi nila ako sinaktan. Pinakita lang nila sa akin ang katotohanan. Ang mundong ito ay pag-aari nila, hindi natin. At ngayon, kayo naman ang makakasama ko rito. Simulan na! Utos ni Kapitan mula sa likuran. Agad nagsimulang umawit si Aling Sabel. Itinataas sa mga dahon at langis. Nagliyab ang mga kandila at muling umalingaw-ngaw ang kanyang dasal. Ngunit si Nardo'y biglang tumayo. Tinutok sa amin ang kanyang mahahabang kuko. Hindi ko na kayo hahayaang isara ang pintuan. Sa iglap na yon, nagdilim ang buong kuweba. Ang apoy ng mga lampara ay namatay, at tanging ampulang liwanag mula sa kahon sa dibdib ni Nardo ang nagbigay liwanag. Mula sa paligid, nagsilabasan ng mga anino, mga nilalang na walang mukha, mahabang braso, at naglalaway. Diyos ko! Bulong ni Isko. Hindi na natin kaya to. Tumakbo ako sa altar. Pilit inaabot ang kahon. Ngunit bago ko pa man mahawakan, sinalubong ako ni Nardo. Inihampas niya ako sa pader ng kuweba. Halos mabali ang likod ko sa lakas. Hindi ka makakatakas, Rumi. Sigaw niya. Ikaw ang napili nilang sisiglan. Hindi ako susuko. Sigaw ko pabalik. Habang nakahiga ako sa malamig na sahig, nakita kong hawak ni Isko ang isang itak. Lumapit siya kay Nardo, sabay karipas ng hiwa sa kanyang braso. Ako na lang! Sigaw niya. Ako ang kunin niyo! Nagliyab ang dugo ni Isko sa sahig. Parang apoy na kumalat. Sumigaw ang mga nilalang. Umatras at nagliyab ang paligid ng altar. Isko, wag! Sigaw ko. Halos mapatid ang lalamunan ko. Ngunit tumingin siya sa akin, nakangiti kahit umiiyak. Patawarin mo ko, tol. Mas buti nang ako kaysa ikaw. Alagaan mong pamilya ko. At sa huling pagkakataon, isinaksak niyang itak sa sarili niyang dibdib. Lumakas ang sigaw ni Nardo. Hindi! Mula sa dugo ni Isko, lumabas ang apoy na kulay puti. Binalot ang altar at ang kahon. Umugong ang buong kuweba at isa-isang nagsisigaw.
ang mga nilalang habang natutupok ng apoy. Si Nardo'y tinubok din at bago siya tuluyang nawala, tumitig siya sa akin. Hindi pa tapos to, Romy. Babalik ako. At kasabay ng sigaw niya, bumagsak ang buong kuweba. Nagising ako sa labas, hawak ni Kapitan. Buhay pa ako, pero sugatan at duguan. Si Isko, wala na. Tahimik ang lahat. Ang bungad ng kuweba ay tuluyan ng gumuho. Sarado na ng bato. Natapos na. Bulong ni Aling Sabel. Pero tandaan mo, Romy, hindi tuluyang nawawala ang masama. Hanggat may magtatangkang buksan muli ang lagusan, babalik at babalik sila. Napatitig ako sa saradong kuweba. Ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. At sa loob ng dibdib ko, nanatili ang bigat ng pangako ni Isko na ako ang dapat mabuhay, kapalit ng kanyang buhay. Akala ko matapos ng gumuho ang kuweba, matatapos na rin ang lahat. Pero pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang muling magpakita ang mga bangungot. Tuwing gabi, nananaginip ako na nasa loob pa rin ako ng kuweba. Nakikita ko si Isko, nakaupo sa altar, duguan, nakangiti. Sa bawat panaginip, lumalapit siya sa akin at sinasabi, Romy, hindi sapat ang ginawa ko. Hindi pa sarado ang lagusan. Pagising ko, laging basa ng pawis ang katawan ko. At minsan, may mga bakas ng lupa sa sahig ng kwarto. Parang galing ako sa ilalim ng lupa kahit hindi ako umaalis ng bahay. Isang araw, nagpunta ako sa bahay ni Aling Sabel para humingi ng payo. Hindi pa ba tapos to, Aling Sabel? Bakit pa ulit-ulit kong nakikita si Isko? Bakit naririnig ko pa rin ang mga boses nila? Tanong ko. Pinagmasdan niya ako ng matagal bago sumagot. Kapag may nag-alay ng sarili, hindi ibig sabihin nun na tuloy ang nagsarang lagusan. Pansamantala lang na itigil. Ang totoo, kailangan pa ng huling pagsasakripisyo, ang mismong nakakita sa laman ng kuweba. Ako? Tumango siya. Oo, ikaw ang natirang buhay. Ikaw ang nagbitbit ng sumpa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong mabuhay. Gusto kong tuparin ang huling bili ni Isko na alagaan ang pamilya niya. Pero paano ko magagawa yun kung ako rin pala ang susunod? Habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong tila sinusundan ako ng mga bata sa baryo. Pero nang lingunin ko, wala namang tao. Sa halip, mga anino lang sa gilid ng mga puno. At nang dumiretso ako sa palayan, nakita ko ang nakapangingilabot na tanawin. Lahat ng palay natuyo na parang sinunog, pero walang bakas ng apoy. At sa gitna ng palayan, nakatayo si Nardo. Hindi na siya kasing halimaw ng dati. Ngayon, mukha na siyang tao muli. Ngunit sobrang payat, parang kalansay na may balat. Nakangiti siya at hawak-hawak ang kahong bakal. Romy! Bakit ka lumalaban pa? Wala ka ng takas. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sabi niya. Umalis ka! Hindi ka na si Nardo! Sigaw ko, sabay bato ng kahoy sa kanya. Pero sa halip na tamaan, naglaho lang siya na parang usok. Ang boses niya ay naiwan, umuukit sa hangin. Maghihintay kami sa gabi ng kabilugan ng buwan. Doon matatapos ang lahat. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, ramdam ng buong baryo ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid. Wala na isang kuliglig o huni ng ibon. Lahat ng tao ay nasa loob ng bahay. Nakasindi ng kandila. Nagdarasal. Ako lamang ang nasa labas. Dala ang isang itak at cross na ibinigay ni inay. Anak, huwag ka nang bumalik. Iyak niya. Baka ikaw naman ang mawala. Pero hindi na ako pwedeng umatras. Alam kong darating sila. At kung hindi ko tatapusin, buong baryo ang malilipol.
Gabi ng kabilugan ng buwan, bumalik ako sa gumuho ng bungad ng kuweba. Ngunit laking gulat ko nang makita kong bukas muli ang pasukan. Parang may mga kamay na nagtabi ng mga bato at nagbukas ng daan. Nanginginig ako, pero pumasok ako, dala ang lampara. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga sigaw ni Isko at Nardo, paulit-ulit. "Romy! Halika na!" Pagdating ko sa bulwagan, nandoon silang dalawa. Si Isko duguan, nakatayo sa tabi ng altar. Si Nardo, hawak ang kahon, nakangiti. "At last, handa ka na," sabi ni Nardo. Lumapit ako sa altar. "Kung ito ang gusto nyo, ako na lang. Basta huwag nyo nang idamay ang baryo." Natawa si Nardo. "Hindi ka nila kailangan para isara ang lagusan, Romy. Kailangan ka nila para maging daan. Ikaw ang napiling sisidlan. Sa pamamagitan mo, tuluyan silang makakalabas." Napatigil ako. "Ano?" Ngumisi siya. "Oo. Akala mo ba'y sakripisyo lang ang kailangan? Hindi, Romy. Ikaw ang pintuan." Biglang naramdaman ko ang apoy sa dibdib ko. Parang may kumukulo sa loob. May pumipilit lumabas. Napasigaw ako sa sakit at unti-unting lumabas ang usok mula sa aking balat. Si Isko'y lumapit, umiiyak. "Tol, patawarin mo ko. Hindi ko natapos ang ritual, kaya ikaw ang napili nila." "Isko, tulungan mo ko!" Sigaw kong halos mawala ng boses. Ngunit bago siya makalapit, hinila siya ni Nardo. "Hindi siya makakatulong. Sa oras na ito, ikaw na ang magiging pintuan." At sabay-sabay, nagsilabasan ng mga anino mula sa kahon. Tinangka kong lumaban. Itinutok ang itak sa dibdib ko. Pero parang may humahawak sa kamay ko. At sa huling sandali, naramdaman kong may malamig na tinig sa loob ng utak ko. Huwag kang lumaban. Kami ang tunay mong pamilya. At bago ako nawala ng malay, huli kong nakita ay ang mukha ni Isko. Nakaluhod, umiiyak, at sumisigaw ng pangalan ko. Nang magising ako, hindi na ako nasa baryo. Nasa loob ako ng isang madilim na lugar na parang walang hangganan. Sa ilalim ng aking mga paa, puro tubig na itim. Ngunit tuyo ang katawan ko. Sa taas, walang langit. Puro anino lang na gumagalaw. Libo-libo silang nakatitig sa akin. Sa gitna ng kawalan, naroon si Nardo. Hindi na siya halimaw, gaya ng huli kong nakita. Kundi mukhang siya ulit noong kabataan namin. Nakangiti, nakaputing damit, parang walang nangyari. "Tol, wala na tayong problema. Wala nang gutom. Wala nang hirap. Sama ka na dito," sabi niya. Lumapit ako, nanginginig. "Ano to, Nardo? Nasaan tayo?" Ngumiti siya. "Ito ang lugar bago ang dilim. At ikaw ang bagong pintuan. Kung papayag ka, bubuksan natin ang lagusan at magiging hari tayo ng dalawang mundo." "Hindi! Hindi ako papayag na magamit ng mga nilalang na yon." Umiling ako, pinipigilan ng takot. Biglang nagbago ang mukha niya. Mula sa ngiti ay naging halimaw na naman. Ang balat niya ay nagkibit at ang mata ay nagliyab ng pula. Kung hindi ka papayag, kukunin namin ang lahat na mahal mo. Biglang may liwanag mula sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Isko. Pero hindi siya tulad ng dati. Maliwanag ang buong katawan niya at hawak niya ang itak na ginamit niya para magsakripisyo. "Romy! Lumaban ka pa rin! Huwag mong hayaang lamunin ka nila!" Lumapit siya at inilagay ang kamay niya sa dibdib ko. "Tol, ako ang nagsakripisyo para mabuhay ka. Hindi ko ginusto na maging pintuan ka ng kadiliman. Pero ngayon, kailangan mong pumili. Kung hindi mo sila pipigilan, ikaw ang magiging dahilan ng pagkawasak."
Naramdaman kong may apoy na pumasok mula sa kamay ni Isko papunta sa dibdib ko. Ang dating malamig na usok na lumalabas mula sa balat ko, napalitan ng liwanag. Napasigaw si Nardo. Hindi! Hindi mo kayang lapanan ng mga Diyos ng dilim. Isa-isang nagsigawan ng mga anino sa paligid. Ngunit sa bawat sigaw nila, nagiging abo ang katawan nila kapag tinatamaan ng liwanag mula kay Isko. Tol, ako na ang bahala, pero may kailangan kang gawin. Pumili ka. Buhay mo ba o buhay ng baryo? Napaluha ako. Ayokong mamatay, pero hindi ko rin kayang tingnan na malipol ang buong baryo, lalo na sina inay at ang pamilya ni Isko. Humigpit ang hawak ko sa itak. Kung kailangan, ako na magsasakripisyo, ngumiti si Isko. Kahit may luha rin sa kanyang mata. Yan ang tunay na kaibigan. Yan ang tunay na tao, sabi ni Isko. Tumindig ako sa gitna ng kawalan, nakaharap kay Nardo. Kung pintuan nga ako mismo ang magsasara sa inyo. Isinaksak ko ang itak sa sariling dibdib. Bumagsak ako. Ngunit mula sa sugat ay sumabog ang liwanag na sobrang tindi. Umuga ang buong kawalan. Ang mga anino'y nagsisisigaw. Isa-isang naglaho. Si Nardo'y lumapit. Pilit akong inaabot. Ngunit bago siya umabot, nilamon siya ng liwanag. Nagising ako sa lupa, nasa bungad ng kuweba. Sa paligid ko, nandoon sina Kapitan, Aling Sabel, at ang iba pang taga-baryo. Si Rumi! Buhay siya! Sigaw nila. Nang idilat ko ang mata ko, nakita kong sarado na ang kuweba. Hindi na pasukan, kundi bato na natuloy ang nagdikit. Ngunit ramdam ko rin, hindi na ako kagaya ng dati. Ang sugat sa dibdib ko ay hindi na naghihilom. Sa bawat paghinga, may malamig na usok na lumalabas mula sa aking bibig. Lumapit si Aling Sabel. Tiningnan ako ng mabuti. Sarado na ang lagusan, pero hindi ka na basta tao. Bahagi ka na ng sumpa. Nabigla ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka na matuturing na ordinaryong nilalang. Sa loob mo, nananatiling apoy at dilim. Habang buhay, ikaw ang magiging bantay ng lagusan. At kapag nawala ka, baka bumukas muli. Nanginig ako sa kanyang sinabi. Ibig bang sabihin, habang buhay akong magdurusa, nakatali sa sumpang ito? Tumulo ang luha ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko, pero ito ang kapalit ng kaligtasan ng lahat. Sa gabing yun, habang nakaupo ako sa harap ng saradong kuweba, narinig ko ang boses ni Isko sa hangin. Tol, salamat. Hindi na sayang ang sakripisyo ko. Pero tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Bantayan mo sila. Bantayan mo ang lagusan hanggang sa muli. At sa katahimikan ng gabi, habang sumisilip ang buwan, ramdam kong kahit sarado na ang kuweba, hindi pa tapos ang lahat. Matapos masara ang kuweba, bumalik sa unti-unting katahimikan ang sitio Luntian. Ang mga tao'y nagdiwang, nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal sa plaza. Nagpapasalamat na nakaligtas sila. Ngunit habang sila'y masaya, ako naman ay tahimik na nakatingin sa bitak ng lupa kung saan naroon dati ang bungad ng kuweba. Ramdam ko pa rin ang malamig na simoy mula sa dibdib ko. Hindi na ako tulad ng dati. Ang bawat paghinga ko'y may kasamang usok na parang nalulusaw sa hangin. Ang mga mata ng ilang bata ay nakatitig sa akin. Parang natatakot. Parang alam nilang may kakaiba na sa akin. Kinabukasan, lumapit si Kapitan. Romy, malaki ang utang na loob ng buong baryo sa'yo. Kung hindi dala sa sakripisyo mo, baka wala na ang sitio Luntian ngayon, sabi niya. Napangiti ako ng pilit. Pero kapalit nun, hindi na ako tao, Kapitan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Kung ano man ang nangyari sa'yo,
Para sa amin, isa kang bayani. Tugon niya. Ngumiti siya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ramdam kong natatakot din siya. At tama siya. Bayani man ako sa kanila, hindi na ako kabilang sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Nagbukas muli ang mga palayan, nagpatuloy ang pagtatanim, at muli ring umikot ang mga bata sa kalsada. Ngunit ako'y nag-iba. Mas naging tahimik, laging nag-iisa. Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang mga bulong mula sa kadiliman. Romy, buksan mo ulit. Ilabas mo kami. Napapahawak ako sa dibdib kong may sugat. Hindi na ito naghihilom. At sa tuwing malapit ako sa kuweba, kumikirot ito. Parang may humihila sa akin papasok. Isang gabi, dumating si Aling Sabel dala ang kanyang mga orasyon. Umupo siya sa harap ko. Tiningnan ang sugat sa dibdib ko. Hindi mo na matatanggal yan, sabi niya. Ikaw ang bantay. Hanggang sa huling hininga mo, nakatali ka sa lagusan. At kapag namatay ka, baka bumukas muli. Kinabahan ako. Ibig niyo pong sabihin, kailangan kong manatili rito habang buhay? Oo. At hindi lang basta manatili. Kailangan mong maging handa. Dahil hindi lahat ng pinto ay nasasara ng tuluyan. Minsan, may mga basag na pwedeng butasan. Nanlamig ang buong katawan ko. Mula noon, nagdesisyon akong manatili malapit sa kuweba. Iniwan ko ang bahay namin at nagtayo ng kubo malapit sa batong tumatakip dito. Araw-araw, binabantayan ko ito. Ang mga tao'y bihira nang lumapit at kapag nakikita nila ako, para akong anino na kinatatakutan. Hindi ko sila masisi. Ako man ay natatakot na sa sarili ko. Pero minsan, may mga gabi na hindi ako nag-iisa. Naririnig ko ang tinig ni Isko, sumasabay sa hangin. Tol, huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. At doon ko lang nakukuhang lakas para magpatuloy. Minsan, dumalaw si inay. Niyakap niya ako kahit ramdam kong malamig na ang balat ko. Anak, kahit ano pang mangyari, anak pa rin kita at ipinagmamalaki kita. Sabi niya. Napaiyak ako. Inay, natatakot ako. Baka balang araw, ako mismo ang maging dahilan ng kapahamakan. Hinalikan niya ako sa noo. Kung dumating man ang araw na yun, alam kong lalaban ka dahil ikaw ang anak ko. Sa yakap na yun, naramdaman ko ulit ang init ng pagiging tao, kahit panandalian lang. Lumipas sa mga buwan at halos nakalimutan na ng baryo ang sumpa ng kuweba. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Pero ako, alam kong hindi pa. Isang gabi ng malakas na ulan, habang nakabantay ako, naramdaman kong may puwersang kumikilos. Ang lupa'y umuga at mula sa bitak ng bato ay may kumislap na pula. Napatayo ako. Hawak ng itak ni Isko na naiwan sa akin. Hindi kayo makakabalik. Habang buhay ako, ako ang bantay dito. Sigaw ko. At sa gitna ng bagyo, tumambad ang isang kamay na parang abo. Pilit lumulusot mula sa pagitan ng mga batong nagdikit. Napasigaw ako at sinaksak ko ng itak ang kamay. Biglang nagliyab ito at naglaho. Ngunit ramdam kong hindi yun ang huli. Kinabukasan, dumating si Aling Sabel. Romy, hindi pa tapos. Gising pa rin ang dilim. At habang buhay ka, lalaban ka. Tumango ako. Tiningnan ko ang kuweba. Kung ganun, dito na rin matatapos ang buhay ko. Ako ang bantay. Ako ang pader. At kahit kailan, hindi ko hahayaang makalabas sila. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong to, ako'y matanda na. Marami ng taon ang lumipas. Marami na ring bagong henerasyon ang lumaki sa sitio Luntian. Para sa kanila,
Isa na lang akong matandang ermitanyo na nakatira sa tabi ng saradong kuweba. Pero sa likod ng lahat ng chismis, alam ng iilan ang totoo. Ako ang nagsara ng lagusan at ako rin ang nagbabantay dito hanggang ngayon. Minsan sa gabi, naririnig ko pa rin ang bulong ni Nardo. Ruby, darating ang araw. Nagbubukas din kami. At sagot ko lang lagi ay, hindi mangyayari yan habang ako'y nabubuhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.